Ang mahiwagang puno ng balete. Sa isang malayong bayan na napapaligiran ng makukulay na bundok at malalim na kagubatan, may nakatayong matandang puno ng balete. Sa mga taong nakakita nito, ang punong ito ay hindi lamang isang karaniwang halaman. Ito ay sinasabing bahagi ng isang maalamat na kasaysayan na nag-uugnay sa kalikasan, mga espiritu, at mga tao. Noong unang panahon, ang lugar kung saan naroon ang balete ay isang patag na lupa na walang anumang puno o halaman. Ang mga tao roon ay mahihirap, at madalas silang nakakaranas ng tagtuyot at bagyo. Isang araw, dumating ang isang matandang manghuhula na si Mang Pandoy. Siya ay kilala sa buong bayan bilang isang taong may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu ng kalikasan. Dapat kayong magtanim ng isang puno, sabi ni Mang Pandoy sa mga tao. Hindi lang ito isang ordinaryong halaman, ito ang simbolo ng inyong pagkakaisa at pagmamahal sa kalikasan. Nang maglaon, binigyan siya ng isang maliit na buto ng balete ng isang di kilalang babae na lumabas mula sa kagubatan. Sinabi ng babae, ito ang sagot sa inyong mga problema, pag-alagaan ninyo ito, at ito ang magbibigay ng proteksyon sa inyo. Nagsimula ang mga tao sa pagtatanim ng buto, at sa loob ng ilang taon, lumaki ito upang maging isang malaking puno ng balete. Ang mga ugat nito ay parang mga kamay na sumisipsip sa lupa, habang ang sanga nito ay parang umaabot sa langit. Nagsimula rin ang mga hayop na bumalik sa lugar, at ang lupain ay naging masagana muli. Ngunit hindi lang ito isang karaniwang puno. Mga kwento mula sa mga matatanda ay nagsasabi na ang balete ay tirahan ng isang makapangyarihang espiritu na si Diwata Laya. Siya ay isang engkantada na nagmamahal sa kalikasan at sa mga tao. Kapag ang mga tao ay nag-aaruga ng puno at ng kapaligiran, siya ay nagbibigay ng biyaya tulad ng mabuting ani, kalusugan, at katiwasayan. Isang araw, may isang batang lalaki na si Juan na mahilig maglaro sa ilalim ng balete. Siya ay palaging marunong magpasalamat sa puno dahil sa lilim at kasiyahan na dala nito. Ngunit may isang grupo ng mga dayuhan na dumating sa bayan. Sila ay mga manero na nagnanais na sirain ang balete para gamitin ang lupa bilang kanilang minahan. Huwag po ninyo sirain ang puno, sigaw ni Juan. Ito ang nagbibigay buhay sa amin. Ngunit hindi pinansin ng mga dayuhan ang kanyang pananalita. Sa susunod na araw, sinimulan nilang putulin ang mga ugat ng balete. Habang ginagawa nila ito, biglang sumiklab ang isang malakas na hangin. Ang kalangitan ay nagdilim, at mula sa puno ay lumabas ang isang makinang boses. Kayo'y naninira ng aking tahanan, ang boses ay tila nagmumula sa mismong kalikasan. Tandaan ninyo, ang lahat ng bagay ay konektado. Kung ako ay sisirain, sisirain din ang inyong kinabukasan. Natakot ang mga manero at agad na umalis. Mula noon, mas lalo pang pinahahalagahan ng mga tao ang balete at ang kalikasan. Maraming taon ang lumipas, at ang balete ay patuloy na umuusbong, ngunit may isang panahon na ang mga tao ay unti-unti nang nakalimutan ang kahalagahan ng puno. Dahil sa modernisasyon, nagsimula silang gumawa ng mga infrastruktura malapit sa balete, na nagdulot ng polusyon at pinsala sa kalikasan. Isang gabi, may isang malakas na bagyo na pumasok sa bayan. Ang tubig ay umapaw, at ang mga bahay ay nasira. Nang matapos ang bagyo, nakita ng mga tao na ang balete ay tila nagbabago. Ang mga dahon nito ay naging kulay abo, at ang mga sanga nito ay parang namamatay. Ano ang nangyari? Tanong ng mga tao. Narinig nila ang boses ni Diwata Laya mula sa puno. Ang kalikasan ay aking katawan, at kayo ang aking kaluluwa. Ngunit dahil sa inyong pagkasira sa kapaligiran, ako ay nagiging mahina. Kung gusto ninyong mabuhay muli ang puno,
dapat ninyong balikan ang tamang paraan ng pamumuhay. Nang marinig ng mga tao ang mensahe, sila ay nagising sa katotohanan, pinagtibay nila ang kanilang pagpupunyagi para sa kalikasan, nagsimula silang magtanim muli, maglinis ng ilog, at ipagbawal ang labis na paggamit ng kemikal sa pagsasaka. Sa loob ng ilang buwan, ang balete ay muling nabuhay, ang mga dahon nito ay naging berde, at ang mga sanga nito ay naging malalaki. Si Juan, na ngayon ay isang matandang lalaki, ay naging leader ng bayan. Siya ang nagturo sa mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng kalikasan at ng balete. Sa tuwing may bagong batang ipinanganak sa bayan, dinala nila ito sa ilalim ng balete para ipagbati kay Diwata Laya. Hanggang sa kasalukuyan, ang balete ay patuloy na nakatayo sa gitna ng bayan. Ito ay hindi lamang isang puno, ito ay isang simbolo ng pagkakaisa, pagmamahal sa kalikasan, at paggalang sa mga sinaunang tradisyon. Ang kwento ng balete ay ipinapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon, bilang paalala na ang kalikasan ay isa sa ating pinakamahalagang kayamanan. At sa bawat gabing tahimik, kapag ang hangin ay dumaan sa mga sanga ng balete, maaaring marinig mo ang mahinang boses na tila nagpapasalamat sa mga taong nagmamahal sa kalikasan. Salamat sa inyong pag-aaruga. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.